May nagbabagang balita tayo ngayon mula sa mundo ng Philippine Volleyball na tiyak na yayanig sa inyo. Kung akala ninyo ay sa loob lang ng court may matinding bakbakan, nagkakamali kayo. Dahil ngayon may malaking krisis na kinakaharap ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF. Sa video na ito, hihimayin natin ang kontrobersyal na desisyon ng Philippine Sports Commission o PSC na i-freeze o suspendihin ang lahat ng pondo para sa PNVF. Ano ang epekto nito sa Alas Pilipinas at paano ito makakaapekto sa mga darating na international tournaments? Manatiling nakatutok dahil diretsahan at detalyado nating tatalakayin ang isyong ito. Simulan natin sa pinakamabigat na dahilan na nakasaad sa opisyal na memo ng PSC na pinamumunuan ni Chairman Patrick Gregorio. Kinwestiyon ng ahensya ng pamahalaan ang tila kawalan ng tinatawag na legitimate national team participation para sa darating na 2026 AVC Women's Volleyball Cup. Para sa mga hindi nakakaalam, ang PNVF ay tumatanggap ng milyong-milyong pondo mula sa gobyerno para patakbuhin ang national team. Kaya laking gulat ng PSC nang malamang sunod-sunod ang pag-atras ng mga pangunahing manlalaro ng Alas Pilipinas. Ang orihinal na core at pambato ng koponan tulad nina Team Captain Gia de Guzman, Bella Belen, Shaina Nitura at Angel Canino ay hindi makakapaglaro. Dahil dito, napilitan ang PNVF na magpatawag ng bagong pool ng mga manlalaro na pangungunahan naman ng nag-iisang phenom na si Alyssa Valdez. Dito natin makikita ang malaking problema. Bagamat subok na ang galing at karanasan ni Alyssa Valdez, malaking hamon ang kawalan ng chemistry dahil biglaan ang pagbuo sa bagong lineup na ito. Ang pag-atras ng mga batong pambato tulad nina Belen at Canino ay nag-iiwan ng malaking puwang sa opensa at depensa ng koponan na mahirap punan sa maikling panahon ng preparasyon. Ang ikalawang concern na binanggit sa memo ay ang kawalan ng maayos na komunikasyon at operational misalignment sa pagitan ng tatlong grupo, ang PNVF, ang PSC at ang mga local organizing committees. Ayon sa PSC, ang kakulangan ng kolaborasyon sa pagitan ng Asian Volleyball Confederation o AVC at ng PNVF ay nagdudulot ng sablay na kalidad sa pagpapatakbo ng mga malalaking events. Dito na pumapasok ang politika sa sports na mas lalong nagpapakomplikado sa sitwasyon. Ang napatalsik na dating pinuno ng PNVF na si Ramon Tats Suzara ay siya na yung presidente ng AVC at sa kasalukuyan, si Suzara ay direktang nakikipagtulungan sa PSC para sa mga dambuhalang proyekto tulad ng makasaysayang Philippine Women's Open na kauna-unahang WTA 125 tennis tournament na gaganapin sa bansa. Kitang-kita na may lamat ang relasyon sa pagitan ng kasalukuyang pamumuno ng PNVF sa pamumuno ni Tony Boy Liao at ng AVC sa ilalim ni Suzara. Kapag ang mga namumuno ay hindi nagkakasundo, ang direktang apektado ay ang sistema ng training ng mga atleta at ang preparasyon para sa mga hosting ng bansa. Hindi lang sa line-up at sa pamamahala may sablay, kundi pati na rin sa aspektong legal at komersyal. Hayagang binanggit ng PSC na may naganap na breach of contractual obligations o paglabag sa kasunduan ang PNVF. Ito ay partikular na tungkol sa napagkasunduang logo visibility and branding commitments noong nakaraang Volleyball World Beach Pro Tour na ginanap sa Nuvali. Sa mundo ng sports, napakahalaga ng branding dahil ito ang kapalit ng perang ibinabayad ng mga sponsors at ng gobyerno. Kung hindi na ipakita ng maayos ang mga logo ng PSC o ng mga itinalagang partner, seryosong usapin ito na pwedeng mauwi sa kawalan ng tiwala ng mga investors sa mga susunod pang events. Ano ang susunod na mangyayari? Dahil sa tatlong mabibigat na isyung ito, pormal nang ipinag-utos ng PSC ang kabuuang suspensyon ng suportang pinansyal sa PNVF. Ibig sabihin nakapako ang pondo ngayon. Nilinaw ng PSC na kailangang maresolba muna ang lahat ng stabilize at issue bago magkaroon ng anumang paggalaw o paglalabas ng pera para sa mga darating na AVC tournaments sa prestihiyosong Volleyball Nations League o VNL at sa iba pang aktibidad ng federasyon. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang PNVF at walang inilalabas na opisyal na pahayag si President Tony Boy Liao hinggil sa memo na ito.
Tatalakayin natin ang magiging takbo ng mga match at ng mismong sport sa bansa dahil sa krisis na ito. Kung titingnan natin sa court, dehado ang Alas Pilipinas sa darating na AVC Women's Volleyball Cup. Ang pagpalit ng lineup sa huling sandali ay nangangahulugang nakulang sa ensayo at gel ang koponan. Mapipilitan silang umasa sa sheer talent at veteran leadership ni na Alyssa Valdez. Pero sa international level, ang tactical precision at mahabang samahan ang nananalo sa mga rallies. Sa labas naman ng court, kung hindi ito maaayos agad ng PNVF, nanganganib na makansela o hindi matuloy ang mga inaabangang international events sa Pilipinas, tulad ng VNL. Ang kawalan ng pondo mula sa gobyerno ay nangangahulugang na walang pambayad sa logistics, hotel, venues at allowances ng mga tao. Malaking dagok ito sa momentum ng volleyball sa bansa na kasalukuyang sanang nasa rorok ng kasikatan. Tandaan natin, ang biktima palagi rito ay ang mga manlalaro na nagsasakripisyo para sa bayan. Abangan natin ang magiging sagot ng PNVF sa mga susunod na araw. Ika nga sa volleyball, nasa court na ng PNVF ang bola at kailangan nilang makapuntos ng mabilisang sagot para masalba ang Philippine volleyball. Akin na, lagyan mo ng sabaw. Dami yan. Mati, paano ba lalagyan o? Ito kasi. Push ba? Yan. Yan. Okay. Whoop! Hindi nahulog. May bago. Hindi ako ng ube. Magpo-post, pagkano na lang sa ID. Sa milk pop, what can you say sa milk pop? Ang sarap! Tikman na na. Tikman na na. Tikman na na. Go, tikman mo. Cheers muna. Okay, 1, 2, 3. Ay, sala. Hindi kayo pupaksaan niya. Cheers. Cheers. Tayo, patikim na. Ay, wala pa pala. Wala pa nga ako. Patingin, patingin. Sa'yo, Lori. Patikim nga. Patikim nga din ako sa baba. Ate ka ba, Lori, sa laway? Dita. LC ka ba? Ano yung LC? Laway conscious. Ang laway niya. Hindi mo magugustuhan to, sa akin na lang. Isa pang tikim, parang hindi ko pa nalasahan masyado ah. Nangangalati na. Sorry. Sorry. May try. Nagtimikim lang ako pero muntik na kalahati. Sino pa titikim? Titikman mo ba? It's yummy. Watch Dogs, patingin nga lang sa'yo. 4 grams of protein. Sarap. Sarap. Anong flavor? Milky. Ubay mo ko? Tipangs. Ikaw? So, Jen, what is your favorite flavor so far? Yes! Ang ganda! Ang ganda! Sobrang ganda! Ang Latin. Ito talaga yung pinakamatinig sa Tio. Pinakamatinig. Pag yan na, Viral? ay, pag yan nag-viral, Pinakamatinig si Bangus. Ulit. Pakalang ina. Yan. Tanggap mo ba? Tanggap mo? okay lang. Maluluto naman. Maiinit naman, di ba? Masarap pa yan. Mamamit naman yung ano. Para masarap yung germs. Mawala naman yung germs, no? Ano ko to sa'yo eh? Ibang flavor yan. Maiinit Boss, naman. okay lang, boss? Bastos. Kukulo naman yan yung germs. Oo, matay ko. Karma. Huwag ka magalit, please. Sabihin mo sila, i-follow nila ako sa Facebook page ko. Hinahanap, ikaw tsaka si Ate Gemma.
Boss, tinalo nyo nga kami, papapalo ko siya. Ikaw yung boss ko. O, i-follow nyo daw siya sa Facebook. Sige, i-follow nyo daw po siya sa Facebook. Like, share, and subscribe. Thank you, te. Bye-bye, te. Nandito na siya, pero parang nagtatampo to sa akin. Magpakita ka naman. Di ba nagtatampo ka sa akin? Agay! Okay, Mama P, mag-hi ka, Mama P. Hello! Huwag ka na magtampo. Bye. Bye daw. Agay!